Maligayang pagdating sa Juan Tamad Recap. Sa video na ito, ibubuod natin ang 2012 action film na pinamagatang The King of the Streets. Ang pelikulang ito ay tungkol sa kwento ng isang 16 years old brutal street fighter na nakulong sa loob ng 8 taon. Sa kanyang paglaya, sinubukan niyang magbago at nagtrabaho siya ng marangal upang makaraos sa buhay. Ngunit ang kanyang madilim na nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Makakaalis kaya siya sa anino ng nakaraan? Alamin natin sa The King of the Streets. Nagsimula ang pelikula nang ang isang 16 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Feng Yu ay bumisita sa isang grupo ng mga thug. Si Feng ay isang batang delinkwente na mahilig makipag-away. Gayunpaman, kilala siya na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, salamat sa kanyang reputasyon bilang isang street fighter. Dahil sa kakayahan na iyon, lubos niyang nakayanan ng mga pag-atake ng gang ng mga thug na gustong maghiganti kay Ahay, ang kanyang kaibigan. Ngunit dahil hindi alam ang kinaroroonan ni Ahay, si Feng na lang ang kanilang pinuntirya. Matapos masangkot sa isang matinding labanan na hindi magkapantay ang bilang, tuluyang na-corner si Feng at nabugbog ng mga thugs, hanggang sa huli, dumating ang kanilang leader at tinapos siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ilang taon kung saan si Feng ay kalalabas lang ng bilangguan pagkatapos ng mahabang panahon na magdusa doon. Binisita niya ang isang kaibigan na nagngangalang Sopo. Natuwa si Sopo nang muling makita si Feng at hiniling na pansamantala munang manatili sa kanyang pamamahay. Ngunit hindi sang-ayon ng asawa ni Sopo na nasa bahay nila si Feng dahil isa siyang ex-convict. Nakaramdam si Feng ng kahihiyan, nagpasya siyang umalis na hindi na nagpaalam kay Sopo at naglakad sa kalye nang hindi alam kung saan pupunta. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Feng na matulog sa isang abandonadong gusali. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial arts. Pagkatapos noon, sinubukan niyang maghanap ng trabaho para mabuhay. Pero tinanggihan siya dahil kalalabas lang niya sa kulungan. Ang eksena ay lumipat sa pagpapakita ng isang babae na nagngangalang Leon na humahabol sa mga mandurukot sakay ng bisikleta hanggang sa nakarating sila sa walang taong lugar. Dahil nag-iisa si Leo, sinubukan siyang akitin ng mga mandurukot. Pero lumaban si Leo dahil medyo magaling din pala siya sa martial arts. Ngunit sa huli ay natamaan siya mula sa likuran at nawalan ng malay. Paggising niya, laking gulat ni Leo na nasa tabi niya si Feng. Tanong ni Leo kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya dito. Ngunit hindi sumagot si Feng at agad na umalis. Binugbog pala ni Feng ang lahat ng mandurukot at tinulungan si Leo. Isang araw, 2 lalaking nagngangalang Bob at Bobo ang makikitang nagbubuhat ng mahabang sofa gamit ang isang lubid. Pareho silang mukhang problemado dahil sa mabigat na kargada ng sofa. Hindi nagtagal, isang batang lalaki ang naglakad sa ilalim mismo ng sofa para kunin ang kanyang bola. Kasabay nito, biglang naputol ang lubid at nahulog ang malaking sofa na muntik nang mahulog sa bata. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Feng sa tamang oras. Ang kabayanihang ginawa ni Feng ay pinuri ng amo ni Bob at Bobo na nakakita ng pangyayari. Pagkatapos ginamit niya ang pagkakataon para mag-apply ng trabaho. Nang makita ang liksi ni Feng, tinanggap siya ng amo at pinayagan siyang manatili pansamantala sa bodega. Matapos makakuha ng trabaho at matitirhan, patuloy na nagsasanay si Feng ng martial arts para pagbutihin ang kanyang kakayahan habang inaalala ang kanyang madilim na nakaraan. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nagkwento sina Bob at Bobo tungkol sa isang maalamat na street fighter na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ipinagyabang ni Bob kay Feng na kilala daw ni Bobo ang maalamat na street fighter na nagngangalang Feng Yu. Pinuri ni Bobo ang mga kakayahan ni Feng Yu na aniyay higit pa daw ito kay Bruce Lee at Mike Tyson dahil sa edad na 16, nagawa niyang talunin ng 20 katao ng mag-isa at nakapatay ng isang tao. Hindi alam ng 2 kumag na ito na ang Feng Yu na ipinagyayabang nila ay nakatayo na pala sa kanilang harapan. Nang marinig ang pangalan ni Bruce Lee, naalala ni Feng ang sinabi ni Ahay noong magkasama silang nagsasanay, kung saan sinabi rin niya na ang kanyang martial arts ability ay maaaring lumampas kay Bruce Lee kung masipag siyang magsasanay. Sa ibang lugar, tinutugtog ni Sopo ang harmonica habang inaalala ang kanyang pagkabata na nakikipaglaro kay Feng at Ahay. Isang araw, si Feng at mga kasama nito ay inutusan ng kanilang amo na ihatid ang ilang gamit na mga computer sa isang orphanage na pag-aari ni Mr. Joe. Habang inililipat ang computer sa silid, aksidenteng nalaglag ni Bob ang isa sa mga computer. Dahil sa takot na mapagalitan ng kanilang boss, ibinalik nila ito sa kahon at inutusan si Feng na ilipat ang item.
Ginawa nila ito para magmukhang si Feng ang may kasalanan sa pagkabasag ng computer. Pero hindi rin napag-alitan si Feng nang dumating si Leo dahil anak pala siya ni Mr. Joe. Bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa pagtulong sa kanya nung isang araw, niyaya ni Leo si Feng na kumain sa isang restaurant. Habang nakikipag-usap kay Leo, nakatanggap ng tawag si Feng mula kay Bob na humihingi ng tulong dahil napaaway daw sila. Bago umalis, hiningi ni Leo ang numero ng telepono ni Feng. Sa ibang lugar, sila Bob at Bobo pala ay nagkaroon ng problema sa isang thugs dahil hindi pa daw nila binabayaran ang kanilang utang. Sa wakas ay dumating na si Feng sa lugar. Gayunpaman, dahil walang dalang pera si Feng para pambayad ng utang nila Bob at Bobo, nagalit ang thugs at hinampas siya ng bote ng alak sa ulo. Pero hindi nagpatinag si Feng at sa halip ay binugbog niya ang thugs. Pagkatapos ay binasag niya ang bote ng alak gamit ang kanyang mga kamay sa harap ng thugs na naging dahilan upang magkaroon ng takot ang thugs sa kanya. Habang siya ay matutulog na, naalala ni Feng ang insidente nang tambangan siya ng isang gang ng mga thugs ilang taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, si Feng na na-corner ay nagawang bumangon at labanan silang lahat. Gayunpaman, nawalan ng kontrol si Feng at hindi sinasadyang napatay ang leader ng mga thugs na naging dahilan upang siya ay mabilanggo. Sa panahon ng kanyang sentensya, pinag-isipan niya ang kanyang maling gawain at lahat ng masasamang aksyon, kasama na ang karahasang ginawa niya. Desidido siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay upang maging mas mabuting tao matapos makalaya sa bilangguan. Pagkalipas ng ilang araw, makikita si Feng na tumutulong kay Leo na magboluntaryo sa orphanage ni Mr. Joe. Isang batang lalaki ang lumapit kay Feng at binigyan siya ng isang larawan. Nang makita ang larawan ay may naalala si Feng noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Miss na niya ang kanyang ama, ngunit matagal na silang hindi nagkakasundo dahil mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa pakikipag-away sa lansangan na mahigpit na tinututulan ng kanyang ama. Hindi na muling binisita ni Feng ang kanyang ama dahil hanggang ngayon may tampo pa rin ang ama niya sa kanya. Hindi nagtagal, isang gang na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Along ang bumisita sa orphanage sa utos ng isang kumpanya. Pinilit nila si Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa sa kumpanya. Ngunit agad na tumanggi si Mr. Joe dahil ang lupa na ito ay kinatatayuan ng bahay ampunan at napakababang presyo lang ang inaalok ng kumpanya. Dahil tumanggi si Mr. Joe, tinakot siya ng mga gang bago umalis sa lugar. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakita muli ni Feng ang kanyang kaibigan na si Ahay, na ngayon ay isang mahusay ng street fighter. Inanyayahan ni Ahay si Feng na magtrabaho kasama niya para maging hired fighter para sa mga gangster. Ngunit tumanggi si Feng dahil ngayon ay determinado na siyang magbago para sa ikabubuti. Pagkatapos ay pinayuhan ni Feng si Ahay na umalis na sa kanyang propesyon. Gayunpaman, kapwa itinuring ni Feng at Ahay ang isa't isa na parang magkapatid na, at iginagalang ang mga desisyon ng isa't isa. Nang papauwi na si Feng at sasakay ng taxi, nagulat siya na ang taxi driver ay ang kanyang ama. Ngunit nang makita si Feng, agad na inapakan ng ama ang gas at iniwan siya. Kinabukasan, bumili si Feng ng street foods na ibinebenta ng isang matandang babae na lola ng pinatay niyang leader ng thugs noon. Hindi nagtagal, 2 pulis ang lumapit sa matandang babae na pinapalayas siya dahil bawal daw magtinda dito sa kalye. Nang makita ito, sinubukan ni Feng na suhulan ng 2 pulis na huwag siyang itaboy at kumpiskahin ang mga paninda ng matanda. Ginawa ito ni Feng dahil nakonsensya siya sa pagpatay sa kanyang apo. Long story short, iniulat ni Along sa kanyang boss na si Mr. Lee ang pagtanggi ni Mr. Joe na ibenta ang lupa. Nagbigay si Mr. Lee ng 1 linggong deadline para ayusin ang mga bagay-bagay anuman ang mangyari. Dahil dito, si Along at kanyang mga tauhan ay bumalik sa bahay ampunan para maglikha ng kaguluhan. Dahil hindi sila kayang labanan ni na Mr. Joe at Leo, sa wakas ay namagitan si Feng upang talunin si Along at ang kanyang mga alapores at itinaboy sila. Pagkatapos noong pauwi na sina Feng at Leo pagkatapos mamili ng mga pangangailangan ng mga bata sa orphanage, muli silang tinambangan ng grupo ng mga tulisan na may dalang matatalim na armas. Pinatulog muna ni Feng si Leo at pinrotektahan siya bago binugbog ang grupo ng mga armadong thugs. Muli ay madali niyang natalo ang mga tulisan at nagawa pang sagipin ang isa sa mga batang dinukot ng mga tulisan sa bahay ampunan.
Kinabukasan, habang nagtuturo si Leo sa bahay ampunan, si Mr. Lee at ang kanyang mga alapores ay muling bumisita upang pilitin si Mr. Joe na ibenta na ang kanyang lupa. Ngunit nanindigan si Mr. Joe na hindi niya ibebenta ang kanyang lupa, lalo na kay Mr. Lee na kilala sa pagiging tuso at malupit. Nang sasaktan na sana ng isa sa tauhan ni Mr. Lee si Mr. Joe, dumating si Feng at agad siyang sinipa. Pagkatapos ay pinutol ni Mr. Lee ang napipintong labanan at sinabihan si Feng na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Kapag nanalo si Feng, hindi na niya muling gagambalain si Mr. Joe at ang lupain. Sumang-ayon si Feng at pagkatapos umalis na si Mr. Lee at kanyang alapores sa orphanage. Sinabihan ni Mr. Lee si Along na maghanap ng pinakamagiting na street fighter na panlaban nila kay Feng. Sa kabilang banda, pinayuhan ni Mr. Joe si Feng na huwag palaging lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng dahas. Nang papunta na si Leo at Feng sa lugar na itinakda ni Mr. Lee upang makipaglaban, nagkwentuhan si Leo at Feng tungkol sa kanilang nakaraan. Ibinahagi ni Feng ang kanyang nakaraan kung saan siya ay nakapatay ng tao kaya humantong siya sa kulungan. Ngunit ngayon ay determinado na siyang maging mas mabuting tao. Sa wakas ay dumating si Feng sa itinakdang lugar para makipaglaban sa mga street fighters na pinili ni Mr. Lee. Matapos lagdaan ang kasunduan, agad na hinarap ni Feng ang unang fighter, kung saan madali niyang napabagsak ang fighter sa pamamagitan ng ilang mga magaan na strike. Ngunit lumalabas na si Mr. Lee ay naghanda ng isa pang fighter upang labanan siya. Gayunpaman, ang mga fighter na ito ay hindi katugma ni Feng dahil madali lang silang binugbog ni Feng, hanggang sa huli, dumating ang ikatlong fighter na walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan, si Ahay. Sinubukan ni Feng na kumbinsihin si Ahay na huwag ituloy ang laban, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang si Ahay ay nagsimulang umatake na, simpleng pinigilan ni Feng at iniwasan ito. Nakatayo lang si Feng habang sinuntok siya ni Ahay sa mukha. Naalala tuloy ng dalawa ang nakaraan nang magkasama silang nagsasanay. Sa wakas ay natauhan si Ahay at itinigil na ang laban. Pinuntahan niya si Mr. Lee at sinabing hindi na niya itutuloy ang pakikipaglaban kay Feng. Ngunit si Mr. Lee, na hindi nasiyahan sa desisyon ni Ahay, ay hinagupit ang kanyang kamay. Nang makita ito, naghanda si Feng na ipaghiganti ang matalik na kaibigan kay Mr. Lee, ngunit pinigilan siya ni Ahay at umalis na silang dalawa sa lugar. Pagkatapos ng laban, inisip ni Feng na magdudulot lang siya ng kaguluhan sa mga nakapaligid sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang lumayo sa lahat, pati na kay Leo at sa mga bata sa orphanage. Sa kabilang banda, ang mga thugs na inutusan ni Mr. Lee ay lalong naglakas loob na salakayin ang mga pinakamalapit kay Feng, tulad ng ama niya at ang matandang babae na nagbebenta ng street foods. Sa kabutihang palad, pareho lamang silang nagtamo ng minor injuries. Pagkatapos ay nakatanggap si Feng ng tawag mula kay Leo na ipinapaalam sa kanya na si Mr. Joe ay kinidnap ni Mr. Lee. Dahil sawa na siya sa pang-aapi at kalupitan ni Mr. Lee at ng kanyang mga alapores, nagpasya si Feng na maghiganti. Buong tapang na pinuntahan ni Feng si Mr. Lee at hinarap ang kanyang mga alapores mag-isa. Hindi rin nagtagal nang durugin silang lahat ni Feng. Ni hindi man lang siya nasaktan nang harapin niya si Along na umatake sa kanya gamit ang matalas na sandata. Matapos matagumpay na talunin ang mga alapores ni Mr. Lee, sumugod si Feng upang iligtas si Mr. Joe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihintay na pala ni Mr. Lee si Feng na naroon at handang patayin siya ng baril. Gayunpaman, nang binaril siya ni Mr. Lee, nakatayo pa rin siya na parang walang epekto sa kanya ang bala. Pagkatapos nito, pinatay niya si Mr. Lee nang walang kahirap-hirap. Nang makita si Mr. Lee na nakahiga ng wala ng buhay, biglang nawala ng malay si Feng. Makalipas ang ilang araw, tuluyang nagising si Feng matapos sumailalim sa masinsinang paggamot sa ospital dahil sa tama ng baril na natamo niya. Pagkabalik mula sa ospital, si Feng, na ngayon ay nakipagkasundo na sa kanyang ama, ay umuwi at nakatira kasama niya. Sa huling eksena, si Feng ay may dalang isang bungkos ng bulaklak at mga regalo, at nakipagkita kay Leo dahil kaarawan nito ngayon. Biglang isang putok ng baril ang narinig at bumagsak si Feng. Pagkatapos noon, nagkaroon ng sandali ng pagsasama sa pagitan ni Feng at Leo, at nagtapos na ang pelikula.